Patuloy sa pag-iikot sa iba't ibang mga lugar ang ilan sa mga kandidato. Samantala, maluwag namang tinanggap ng ilan sa kanila ang pagpabor ng Supreme Court sa kandidatura ni Grace Poe sa election 2016. May report si Sandra Aguinaldo. Sa plantasyon ng saging sa Kapalong, Davao del Norte, sinimula ni Liberal Party Presidential Betman Rojas ang pag-iikot ngayong araw. Inilarawan niya ang sarili sa hitik na piling ng saging. Dahil matamis, binabato raw siya ng akusasyon kaugnay sa umunay tangkang panunuhol sa mga maestrado ng Korte Suprema para i-disqualify ang katunggaling si Senadora Grace Poe. Walang katotohanan. 100% kasinungalingan ito. Unang-una, hindi namin gawain yan. Pangalawa ay wala sa track record namin ang ganung gawain. Sa isang pahayag, kinundina ng Malacanang ang wala raw basihang alegasyon na pagbibigay umano ng 50 milyong suhol sa mga maestrado. Ginagalang daw nila ang independence ng Korte Suprema bilang huling tagapagpasya sa kwalifikasyon ng mga kandidato sa pagkapangulo. Tumanggi na si Rojas na magpa-interview ngayong hapon matapos maglabas ang Korte Suprema ng desisyon pabor kay Poe. Pero bago nito, sinabi ni Rojas na mainam na ngang pagpasya na ang Korte. Well, ang pinaka-interesado dito ang sambayan ng Pilipino. Gusto nila malaman kung ano ba talaga ang nasa menu. Sino ba ang mga tao na pagpipilian nila? Sa isang pahayag, sinabi ng tagapagsalita ng Daang Matuwid Coalition na noon pa may handa silang tumakbo laban kay Poe. Sa kanilang pangangampanya nitong mga nakaraang buwan, ang nasa isip daw nila ay kasama talaga sa laban ng senadora. Bukod sa Davao del Norte, pumasyal din si Rojas sa Compostela Valley at Davao Oriental. Hindi kasama ni Rojas ang kantandem na si Congresswoman Leni Robredo na nangampanya sa Rizal. Hindi naman daw muna magbibigay ng pahayag kaugnay sa pasya ng Korte Suprema si Senadora Miriam Defensor Santiago hanggang hindi pa niya nababasa ang kabuoang pasya. Walang schedule ng kampanya ngayong araw si Santiago. Ngayong araw naman sinimula ng katandem niyang si Senador Bongbong Marcos ang pangangampanya sa Mindanao. 5 bayan sa Zambales naman ang sinuyod ni Vice President Jejomar Binay kasama ang running mate na si Senador Gringo Nasan. At kahit pinabura ng Korte Suprema ang pagtakbo ng katunggali at katay sa unang pwesto sa survey na si Poe, wala raw itong magiging epekto sa kanilang kampanya. Patuloy po tayong iikot sa iba't ibang lalawigan upang iparating po yung malinaw na mensahe na ang pinaka-problema po na kinaharap ng ating bayan ngayon ay kahirapan. Bago umikot si Binay sa Zambales, guest speaker naman siya sa pagtitipon para sa Araw ng Kababaihan sa Lucena City kaninang umaga. Binati rin ni Binay ang 2 babaeng katunggali niya sa pagkapangulo. Binabati ko po ang isang haligi ng ating komunidad, yung kababaihan. Mas mahirap makalaban ng babae kasi ang babae sanay sa kahirapan. Hindi naman nakadalo si Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa nakatakda niyang ronda serye sa Philippine General Hospital. Tuloy naman ang kanyang katandem na si Cayetano. Kaugnay naman sa desisyon ng Supreme Court, good luck at I wish her the best naman ang mensahe ni Duterte kay Poe. Wala naman schedule ng kampanya ngayong araw si Senador Antonio Trillanes IV na tumatakbo sa pagka-vice-presidente. Sandra Aguinaldo, GMA News.